Yun, ipapaliwanag ko, no? Sa lupa yun, sa lupa. Yan na yun. Kaibigan ni Bupil yun eh. Kaibigan ni Bupil. Mention ko na si Bupil, ano? Nakakuha ko ng lupa, nahulugan. So, kailangan din na mag-down. Yung 100,000 din, grabe yung dinaw niya. Parang swerte ako sa 100,000 eh. Nagdala siya sa akin through may ATM, yung may bank na 100,000. So, agad-agad, winidraw ko yun. So yun na guys, good morning. Yan, good morning, good evening at mega love shout out sa inyo lahat. So yun na, at dito sa video na to guys, no, maririnig nyo po ang patungkol doon sa unang 100,000 month of March, January, February, March, na ito ay patungkol po sa lupa. At dahil napanood po ni itong isang nagbigay ng 100,000 kay Kaprom D, yung sa live po kagabi ni Teacher N, ay medyo iba po yata ang salaysay ni Kaprom D. Kaya naman po itong si nagbigay ng 100,000 na para po doon sa lupa ay sumagot. At ito po ay paglilinaw. Wala sa kung ano man, ano po, at sana ay namnamin nyo muna, pakinggan nyo muna ang sasabihin po nitong si sponsor or si reactor po. Reactor din po ito ng Kalingap. Ano po, ito po ay yung aking binabanggit na patungkol doon sa month of March ay nakatanggap din po si Kaprom D ng 100,000 pesos. Ito po ay patungkol sa lupa at yun na nga ang ano naman noon ay napag-usapan or naikwento ko dahil hindi lang po itong 100,000 na nawawala ang ika nga ay naging issue. Noon pa man, month of March ay may issue na po. So dahil nga ay ito ay naitanong kagabi nila Teacher N dito kay Kaprom D, sinagot ni Kaprom D ay medyo hindi yata po nagkatugma. Kaya ito po, si nagbigay ng 100 para sa lupa ay nagbigay na po ng paglilinaw. So ayun na guys, at pakinggan nyo po, no, ito po ay patungkol sa lupa ng maliwanagan po ang lahat-lahat. At nasa gano'n naman po ay kasi sabi nga nila, parang si Kaprom D ay nililinis niya yung pangalan. Siyempre, yung pangalan niya, siyempre, normal, gano'n naman talaga, no, kahit naman sino, yung masadlak doon sa gano'n sitwasyon, nililinisin at lilinisin yung pangalan, no. At merong kasabihan na ika nga, yung kasinungalingan ay siya nagpapalaya sa sarili. Pero hindi ko sinabi sinungaling po si Kaprom D. Pero yan po ang kadalasan at minsan sa husgado ay minsan ang kasinungalingan din po talaga ang umiiral para palayain or sabihin na siya ay walang kasalanan. So ayun na guys, samahan niyo muna ako pero bago yan, no, bago niyo panoorin ang mensahe ni sponsor or ni reactor, ito po ay yung nagbigay ng 100,000 para sa lupa. Ito ay paglilinaw niya. Ay bago niyo panoorin, pakiclick naman po muna ng like. Yan, bago kayo magbigay ng opinion, reaksyon. At wag po nating ibas itong mga sponsor, kung sino man lahat ng mga naging sponsor. Wag po nating ibabas, ika nga sila po ay nagtitiwala. Hindi naman po masamang magtiwala, pero sana huwag sirain yung tiwala. Ano po? Lahat naman tayo ay ika nga ay may karapatan na magbigay ng tiwala at hindi natin doon natin makikita, masusubok kung gaano dapat pagtiwalaan ng isang tao. Wag po natin ibas. So ayun na, samahan niyo muna ako guys hanggang sa matapos at mega love shout out po sa inyo lahat. Ayan. Ito po si Salamang Fanatic. Mapagpagpalang araw po sa inyong lahat. Narito po ako at mag-vlog po at para maipaliwanag ang side ko po sa binanggit ni Bopil Plug tungkol po sa 100,000 issue doon po sa sponsor. Sino po ba ang sponsor na yon? Ako po ba? Isa po akong Kalingap reactor na nagtiwala sa isang charity vlogger. Charity vlogger nga bang matatawag? Sino po? Si Kaprom D ba? Charity vlogger ba? Alamin po natin at bakit po at ano po ang pinagsimula nito. January 2023, nagbakasyon po kami ng asawa ko sa Pilipinas. At siyempre po, sa aming mga reactor o mga viewers, gusto po namin makarating ng diet. Makita si Kuya Bal, Ate Edna, o Kalingap Prab, at lahat ng ating mga charity vlogger, lahat ng ating mga kalingap. Gusto po natin makilala, mamit sila, at magkaroon ng banding-banding. So, ang pinagkatiwalaan ko po ng lubos noon ay si Kaprom D, na inirepair po sa akin ni Cathy na sister ko, na siya daw ang magkakaon sa akin at babayaran ko po siya sa lahat ng gastos, lahat ng gas na ma-spend niya. Okay lang, no problem, no problem. Nag-check-in kami noon sa Bagas Bus Hotel. In-expect ko noon na aking kumpidado ay si Cathy, sister ko, at si Kaprom D. Ayun po lang. Pero nagulat po ako ng gabi. Ang daming dumating na hindi ko po in-expect. Pero okay lang, okay lang. Pera lang yan. Pera at pagkain lang yan. No problem po sa akin. Pagkain, it's okay for everybody. I'm down to earth. I'm down to earth.
So, okay lang. Nagkaroon kami ng bonding. Masaya ang lahat. Naroon si Kuya Brooks, asawa niya, si Red, yung miss niya. Ano nga ba ang pangalan ng miss niya? Ako nakalimutan ko nila. Si Lorne TV. Sino pa ba? At saka si Lena Barbosa. Naroon din. Hello, Lena. Shout out to you. I talked to you the other day. Remember? You told me everything as well. Anyway, masaya po ang lahat. Okay lang, masaya. Masarap ang pagkain. No problem. Doon po kami nagkakilala ni Kaprondi. At syempre po, may inisponsor po ako doon na 3 bata na naulila sa ina na nagpakamatay. Ayun po ang aking main stop na inuwi ko talaga at dinalaw ko sa daet. At mabigyan po ng tulong itong 3 bata. Nakilala ko po sila. Masaya po sa akin. Masarap po sa kalooban ko. Nakilala ko itong 3 batang ito. At syempre po, dahil sa pagkakilala po namin yon, nagkaroon po ako ng fully trust kay Kaprondi. Fully trust. Di syempre po, nabanggit ko po, ano bang mga pinagbibili diyan sa diet? Marami bang pinagbibili na mura lang. Sabi niya, oo, Ma'am Salema, marami. Meron dito na 200 square meters, mga 80,000 ganon. Sabi, okay, sige, kunin mo ng video at titingnan natin kung anong magagawa natin. So, ayun ang in-offer niya sa akin. Mamaya, nung makunan niya ng video, nag-change mind siya. Sabi, ay, meron pa pala dito, 850,000. Ganito po ang presyo, ganito. At pwede nating pagsaluhan pag mag-share po tayo. May pangalan ka doon, may pangalan din ako. Share tayo, magkakaroon tayo ng babuyan, pwede natin palagyan ng bakod, at pwede natin hahatiin at doon tayo pareho sa unahan. Naku, ang sarap ng usapan, ang sarap ng sales to, Kaprondi. Naniwala ako sa iyo ng husto. Talagang paniwala ako. Kasi siyempre, sa akin, charity vlogger, naniwala ako. Akala ko, lahat ng charity vlogger, mapapagkatiwalaan. Di po ba? Yun ang akala ko. Kasi hindi ako bihasa ng niloloko ng mga tao. Lalo mga kalingap at katulad kong kalingap din. Hindi ako bihasa ng ganon. Tiwala ako kasi malaki ang trust ko kay Kuya Van, kay Ate Edna at kay Kalingap Rab. Wala sa loob ko na ako pala ay mapapagsamantalahan ng kapwa ko Kalingap at charity vlogger. Kasi noong una nagcha-charity vlogger din ako sa pamamagitan ng kapatid ko si Cathy. Nagpapadala ako sa kanya at siya magcha-charity. At bibigyan namin ng tulong o magpapabahay kami o mabibigyan namin ng support yung i-charity niya. Ngayon, kumagat ako sa matamis na dila mo, Kaprondi. Galing mo talaga. Okay na okay. Nagpadala ako noon. Sabi mo, may down payment daw 100,000. O sige, nagpadala ako 75,000. Galing yan sa pawis ko, sa pawis namin mag-asawa. Sa hirap ng pagtatrabaho namin dito, double job talaga. Sabi mo, kulang pa ito, Ma'am Salema. 25,000 pa kasi 100,000. O sige, padala. At pupunta daw sa lawyer para daw para mailagay daw sa pangalan ko at pangalan niya. Nagpadala ako ng, siyempre, resibo ng kung magkano pinadala ko. Bukod pa yung picture ko, ID ko, Philippine registration, lahat pinadala ko para lang maisama ang pangalan ko kahit paano. Naku, natapos na, nagbayad na sa attorney's fees, nagbigay din ako ng pambayad na attorney's fees, pero teka muna, maya natin pag-usapan uli yan. Ngayon, tapos na ang paperwork. Hiningi ko sa kanya, binigyan niya ako ng 1 page. Bakit 1 page lang to? Nasa na second page? Pinadala niya second page. Aba, wala ang pangalan ko. Wala, pangalan lang niya. Sabi ko, bakit ganito? Ngayon, nagtaka itong asawa ko, nagreklamo. Bakit? Niloloko ka lang ba? Ayan lang ba? Pangalan lang niya anariyan? Sa paperwork? Sa lupa? Paano na yan? Pag uwi mo, di kanya-kanya lahat yan. Di ikinumplen ko to sa kanya. Sabi ko, niloloko mo lang daw ako, sabi ng asawa ko, kasi wala yung pangalan ko. Naturally, in reality, hindi mo isinama ang pangalan ko. You intended not to include my name. Bakit? Dahil gusto mong solohin yung property. Hindi tayo nagkasundo. Binabawi ko sa iyo ang pera ko, 100,000 ko, na ipadala mo sa akin pabalik. Sabi mo, hindi mo kayang bayaran. Sabi ko, ipagdili mo yan lupa para mabayaran mo ako. Sabi mo, huhulug-hulugan mo ako. Pumayag ako kahit paano, pero ayaw pumayag ng mister ko. Sinabi ko sa kanya, hindi pumayag ang mister ko, nahuhulugan mo ako. Dahil pinadala ko sa iyo ng buo yung pera, kailangan ko yung pera ko ngayon. Nagsikap ka.
Hindi ko alam kung saan mo kinuha o saan mo inutang o kung ano man ang nangyari at nabayaran mo ako in full. Plus the attorney's fees. Yan sinasabi ko na pag-usapan natin, nabayaran mo din ako plus attorney's fees. Okay, wala na ang lahat, okay? Tapos na ang usapan. Pero in between that, babanggit ko ito sa aking BFF na si Bopil Vlog. Na sinabi ko sa kanya, sister, ako ay nadidepress dahil doon sa pera ko. Yun ay noong hindi mo pa ako nababayaran. Depressed na depressed ako noon. Pinaghirapan ko ito. Pinaghirapan namin itong mag-asawa. Nagtrabaho kami, double job. Trabaho ko, trabaho niya. Nagtatrabaho din ako sa tindahan namin. Meron kaming tindahan na madaling araw gumigising ako 4:30 in the morning, maghahanda ng mga pagkain, mag-unload ng mga paninda sa swap meet. Siguro mga OFW alam nila kung ano yung swap meet. Nagtitinda sa labas, umaraw man o umulan. Pagkatapos noon, matulungan ko yung mister ko, punta na ako sa work ko. Trabaho na naman sa gabi dahil maglalagay ng mga damit sa hanger. Ayon ang aking araw-araw na ginagawa. Kaya ako'y pagod na pagod at stress na stress dahil doon sa pera ko. Pera kong pinaghirapan namin mag-asawa. Ngayon, dahil sa nabanggit ko sa BFF kong si Bopil, binanggit niya ito kay Kuya Bal. Gusto niya magpalagit na si Kuya Bal sa mga nangyayari ito. Gusto niya malaman ni Kuya Bal ang mga nangyayari sa kanyang mga kalingap partner, sa kanyang mga kalingap na mga charity vloggers. Nagpumagin na si Kuya Bal, nagkaroon ng pagpapayo kung ano ang dapat. Pero matigas ako, kailangan ko ang pera ko. No matter what, kung ano man sabihin ni Kuya Bal, I need my money back. It's my money. I have to pursue no matter what. Otherwise, I have to go back to Philippines. I have to get my lolo na judge at yung aking pinsan ng aking father na lawyer. I have to do something. I need my money back. Pag hindi niya ibinigay. Pero okay na, nangyari na, napabalik sa akin, napabalik. Okay. Alam mo, natakot ako noon, Kaprondi, hindi mo lang alam, natakot. Isa pa natakot ako dahil sa mga narinig ko na maraming mabubudol all around. It's not you, all around. Marami, may nabanggit ka din sa akin noon. Pero, huwag na natin banggitin yon. Tapos na yon. Pero, natakot ako. Dahil mayroon din nagpabili dyan ng lupa na tinaasa ng malaking halaga pero napapunta sa kanila. Pero I don't care. Pero anyway, hindi lang yun ang nangyari. May nangyari pa dyan na nagpabili din siya ng lupa at bahay, nakapangalan din sa pangalan mo. Alam mo kung sino yun, di ba? Huwag na natin bagay ng pangalan, pero alam mo kung sino at sino nagpalaya sa iyo sa property na yon. Ngayon, may dumating na naman. After few months, may dumating na naman na issue na another 100,000 again. Na iwala mo ang pera. Bakit ba? Pero, paano ka nakabili ng lupa ulit na 200 square meters na 80,000 pesos? Paano ka nakapagpagawa ng malaking bahay doon sa par na yan? Mukhang tumiba-tiba ka sa YouTube. Ang laki ng kinita mo sa YouTube. Kasi nakapagpagawa ka ng malaking bahay, nakapili ka ng lupa ulit. Tapos ngayon, may another 100,000 issue. Nag-i-collect sa mga reactor, 5,000 o 15,000 para maambag at mapunan ang mga ginawa mo, kabalbalan, o ginawa, o nawala ang pera ba? Nawala nga ba talaga? Hindi ko alam. Wala kaming nalalaman kung ano ang totoo nangyari. Kaya, for me, I don't trust no more. Hindi na ako magtatrust talaga. Takot na takot na mag-trust, magpadala ng... Kasi hindi lang yan nangyayari sa iyo, hindi lang yan. Magpadala ka ng tulong sa isang charity vlogger para may pambili ng gamot. Pero, hindi ko man nakikita kung binili nga ng gamot. Kung naroon man yung pangalan ko, kung nabanggit man, wala akong nalalaman. May pinapadalan din ako ng pera noon na 5,000. Ang nakinig ko lamang 500 lang yung naibigay sa isang nakakaawang matanda. Wala rin ako narinig ano nangyari. Kaya ang hirap. Kaya kaming mga OFW, mga taga ibang bansa, mas gugustuhin namin na dumiretso sa aming tutulungan. Kasi mas naniniwala kami, mas nagtitiwala pa kami na matatanggap nila yung perang iaabot namin. Kesa sa ganito, ipapadala namin, kinikickback nila yung iba, konti lang binibigay nila sa mga ini-sponsor namin.
Ang hirap, ano, diba? Ang hirap. Ganon din ang nangyari noon. Nagpadala ako this tatlong ini-sponsor ko. Pero nagpadala din yung iba. Pero ang napabigay lang, nasa 2,000 lang pambili ng gamot. Wala na yung iba. Eh, paano pa kami magtitiwala nito? Pero, alam mo, shoutout sa iyo, Kaprondi, nagtiwala ako sa iyong histo, pero okay ka. Ang sarap ng dila mo, ang sarap ng mga matatamis, ang sarap ng dila, ang sarap mo magsalita. Very convenience. I like it. Talaga naniwala ako ng gusto. Pero hanggang doon na lamang. At syempre, namit namin ng asawa ko ikaw at napakabait sa iyo ng asawa ko. Napakabait niya. Kasi nagtiwala siya ng gusto sa iyo. Ganon din sa iba, okay din. Pero hanggang doon na lang siguro. Kaya, sa susunod sana, huwag na sana tumanggap ng ganun pa para hindi ka malagay sa alanganin. Kasi alam mo, nakakatukso ang pera. Money is the root of evil. Alam mo yan. Kaya, huwag matukso kung ano man ang laki ng pera na hahawakan dahil iyan ang magtuturo ng kasamaan sa mga tao kung kanino man. Laging may tiwala kay God. Kay God lagi, all the time. At magsikap. Huwag masira sa masasamang salita. Huwag masira sa mga anumang pera na mahawakan. Huwag masira. Dahil yan ay kasisira ng puri ng isang tao. So yun na guys, at narinig ninyo ang pahayag po ni si Salima Panatek. Ito po ay pagsagot lang ni si Salima Panatek doon sa sa live ni Kaprom di kagabi ni Teacher N. At ito ay naitanong ni Teacher N ang patungkol sa bagay na ito at sinagot po ni Kaprom di. So binigyan na po ni si Salima Panatek ng kapaliwanagan na sa ganon na maintindihan at malaman ng lahat kung ano ba ang buong katotohanan sa pangyayari patungkol po sa 100,000. At sinasabi nga po ni Kaprom di na ay hindi parang nililinis niya yung pangalan. Ay normal. Sige po. Nakabalik naman yung pera. Pero, ang ating pinupunto dito is maging aral sa iyo. Dahil noon pa man ay na-issue na nga sa iyo ang 100,000 na yan. Sana ay wag nang mauulit pa sa iba. Kagaya nga nito na merong nawawala ng 100,000, naghahabol sa sponsor. Sa pangyayari niyan, ikaw kasi yung masisira. Masisira yung pangalan mo, masisira yung reputasyon mo, ang iyong pinagkakitaan ay YouTube channel. So, paano pa magkakaroon ng tiwala sa iyo ang mga tao? So, yun na guys. Ang layunin naman ng video na to ay bigyan lang ng kapaliwanagan dahil ito po ay nabanggit po ni Kaprom di kagabi sa live niya dito po kila Teacher N. No? Paglilinaw lang po iyan. Nang sa ganun ay naintindihan at malaman na lahat kung ano ba ang buong katotohanan. So, naibalik naman na yung pera. So, yun na nga. Nangyari na naman ulit sa ngayon. Dito sa nawawalang 100,000 ang tanong. Meron pa ba na iba pa na magreklamo? Meron pa ba? Ay may nag-PM din po sa akin. Meron pa. Pero hindi na muna tayo magsasalita sa patungkol sa bagay na yan. So, yun na guys. Like and love, shout out. At kita-kita tayo sa aking next video. Bye-bye!